Ayun, may nagtanong dito. Tanong niya ganito, Doc, bakit kaya ang taas pa rin ng uric acid ko kahit hindi naman ako kumakain ng laman loob at mga seafoods? Naku, baka may naiinom kang akala mo healthy. Hindi kayo pag-usapan natin yan. Welcome po sa isa na namang episode ng Ask Doc Dex. Napakaraming pasyente na ang pumupunta sa ating klinika na frustrated sa mga diets nila. Sabi nila, Doc, tinanggal ko na naman yung mga laman loob, tinanggal ko na naman yung mga seafoods, tinanggal ko na yung bagoong, hindi na ako kumakain ng mani, hindi na ako kumakain ng munggo, at lalong umiiwas na ako sa mga alimango at hipon. Pero bakit nung nagpa-blood test ako, ang taas pa rin ng uric acid ko at inaatake pa rin ako ng gout? Ang akala kasi ng marami, ang uric acid ay nanggagaling lamang po sa mga pagkaing mataas sa purines, tulad na lamang po ng red meats at laman dagat at laman loob, o yung mga nagsisimula sa letrang ting isda. Pero ang hindi alam ng karamihan, isa sa pinakamalaking salarin pa rin po sa pagtaas ng uric acid ay ang fructose, o ang isang uri ng asukal na madalas nakikita sa soft drinks, artificial fruit juices, iced tea, at sa mga matatamis na kape na paborito ninyong inumin, lalo na ngayong tag-init. Ayon po sa ilang mga pag-aaral na na-publish po sa mga journals, ang mataas na pagkonsumo ng fructose ay direkta po nagpapataas din po ng uric acid level sa ating mga dugo. Ang tanong, paano ba yung nangyayari sa loob ng katawan natin? Ganito po ang physiology niyan. Kapag ka uminom kayo ng isang baso ng soft drinks na punong-puno ng high fructose corn syrup, dediretso po yan sa inyong atay para po ma-metabolize. Ang problema, ang pagpoproseso po ng atay sa fructose ay gumagamit ng napakaraming enerhiya o yung tinatawag natin na ATP, adenosine triphosphate. Dahil po sa sobrang bilis maubos ng ATP sa atay, ang mga natitira pong byproducts ito ay nakoconvert pababa hanggang sa maging urines. Again, itong purines na to, alam nyo na yan, ito yung nagiginabang uric acid. Sa madaling salita, kahit na hindi po kayo kumakain ng purines mula sa hipon, pero pinipilit naman po ninyong gumawa ng mga sariling purines ang atay ninyo dahil sa dami ng iniinom mong asukal, pwede po talagang tumaas ang uric acid ninyo. Bukod pa dyan, ang mataas na insulin levels dahil po sa asukal ay nag-uutos din po sa inyong mga kidneys na huwag ilabas ang uric acid sa inyong ihi, kaya lalo itong naiipon sa dugo ninyo. Problema po talaga, ang sobrang matatamis kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga added sugar sa mga inumin na walang kasamang fiber. Ang tanong, ano ang dapat gawin? Matuto pong magbasa ng food labels. Kung umiiwas po kayo sa gout, hindi lamang po karne ang dapat ninyong bantayan, kundi pati po yung mga liquid calories. Kung gusto po ninyo ng matamis, kumain na lamang po ng buong prutas. Ang buong prutas ay may fructose din, pero may kasama din po itong fiber at vitamin C na nakakatulong pa nga para mailabas ang uric acid sa inyong ihi. Yan ang tinatawag nating layering at balance, di ba? Ang daming benefits ng balanse at ng pag-layer. Ngayon, kung uhaw na uhaw ka ngayong tag-init, tubig pa rin po ang pinakamabisa at pinakaligtas. Tumutulong pa rin yan sa pag-flush out ng uric acid ninyo. Laging tandaan, pagdating sa kalusugan, kinakailangan talaga moderation, variety, and balance. At yun, share mo na to sa kaibigan mong may gout at mahilig pa rin sa soft drinks. See you next episode. Ingat!